Mas pinaangas at mas inimprove na Suzuki Bergman Street 125 2026 nilabas na ng Suzuki India. Kitang-kita kung gaano kalayo ang itsura nito sa previous model. Bukod sa andito pa rin yung elegant looks niya nagkaroon pa ito ng aggressive looks dahil sa new facelift design nito. Naka-twin LED headlight na rin at hindi lang design yan mga tol dahil mas gumanda pa yung buga ng ilaw. Mas lumawak kumbaga. Isa yan sa napakagandang upgrade na ginawa dito sa bagong Suzuki Bergman Street 125 2026. Marami pa ang binago ng Suzuki dito sa scooter na to kaya masasabi kong game changer talaga to kung praktikalan ng pag-uusapan. Kaya siguradong marami ang bibili nito paglapag nito sa Pilipinas. Lahat na yata andito sa Bergman Street 125: comfort, durability, reliability at syempre yung mga specs na hinahanap natin andito sa bagong Suzuki Bergman Street 125. Ito na yata ang pinaka-compact na scooter ngayong 2026. Pag-usapan muna natin ang makina mga tol. So gumagamit pa rin ito ng 125cc air-cooled, single overhead cam 2 valves, fuel-injected engine equipped with SEP or Suzuki Eco Performance for better engine performance. Pagdating sa max power nitong bagong Bergman Street, may lakas itong 8.5 horsepower at 6,500 RPM at hatak na 10.2 Nm at 5,250 RPM. Pagdating naman sa fuel mileage, walang inilabas si Suzuki India dito, no. Ayon kasi sa kanila in-improve yung engine performance, mas pinalakas yung hatak at lower RPM at the same time mas gumanda pa yung fuel efficiency nito. Pero pagdating nga sa fuel mileage, wala pa silang claim about dito, no. Pero sa previous model mga tol, kaya nitong maabot hanggang 58 kilometers per liter. Sobrang tipid kaya perfect talagang pang daily. Other engine features mga tol, naka silent start at equipped ng auto stop start. So balik tayo sa looks ito mga tol, ano. So malaki talaga ang changes lalo na sa front. So meron pa rin itong wind visor for aerodynamics. So ito nga yung new facelift design niya, no. At sa mismong headlight, ang pinaka-highlight ng bago niyang itsura, no. Naka twin LED headlight na at mas naging sporty yung looks ito at may sharp looks din at the same time. And sabi ko nga kanina mas in-improve pa yung buga ng ilaw nito, no. Mas malaki na yung sakop ng buga ng ilaw niya. At pagdating naman sa kanyang signal lights, LED na rin ang ginamit. And dito naman sa likod mga tol, napaka-classy at elegant ng looks. Integrated ang design, napaka-smooth ng dating niya sa paningin ko, no. Ewan ko lang sa inyo. At ang nabago nga dito mga tol, dito na nakapwesto yung fuel filler nito, no, parang sa Suzuki Access. No need ng buksan ng upuan para magpa-refill ng gas. Tutok mo lang yung point nito sa pump attendant, makakargahan ka na ng gas. And speaking of fuel mga tol, tulad ng dati meron pa rin itong 5.5 liters fuel tank capacity. Okay, pagdating naman sa side profile mga tol, sa tingin ko mas gumanda na yung tindig niya, no. Given na same size na yung wheel size, ayun, no, napaka-elegante ng looks. So sa previous model naman mga tol, yung EX version, so parehas naman ang size ng wheel niya, no. Pero ito kasing bago. So kung makikita nyo, talagang mas maganda yung tindigan. So ito pa rin talaga yung may katagan na Maxi Scoot you can afford. Pinagsama na ni Suzuki dito yung sporty looks at elegant looks at ang naging resulta, boom, ayan, sarap sa mata. Okay, dito naman sa kanyang cockpit kung saan makikita natin ang kanyang bagong TFT display with Ride Connect. So pwede natin i-connect dito yung smartphone natin, ano. So dalawang klase ito mga tol, no. Yung isang variant black and white ang digital display niya, pero equip pa rin ng Ride Connect. Switch naman sa handlebar mga tol, sa kanan naka-integrated yung switch ng push start at auto stop start niya. Then meron na rin itong hazard light switch. Dito sa kabila, high and low beam at meron na rin itong passing light. Sagad mo lang ng pindot yung low beam niya at mag-iilaw yung high beam niya. Then yung turn signals at yung busina. And pagdating sa ignition switch mga tol, naka-smart key system para dito sa TFT Ride Connect Edition at mechanical key naman sa Ride Connect Edition. Syempre meron siyang packet sa tabi ng susian. And sa kaliwa may cover and may USB charging port sa loob. So very useful yan lalo na kung low bat yung battery mo habang nag-ride, ano. So pwede kang mag-charge. Naka dual hooks para sa mga pinamili natin at ang isa sa pinaka-useful na features, meron pa rin itong malawak na footboard. And siguradong komportable ang legs mo dahil pwede mo i-extend yung mga paa mo papunta sa harap. So semi-maxi scoot kasi. Seat design, syempre premium ang looks at sa ilalim nito ay meron siyang malawak na underseat compartment para sa mga gamit natin. And pagdating naman sa mga suspension mga tol, dito sa harap naka-telescopic and sa likod naman ay naka-single shock pa rin. Sa brakes naman sa front, naka-disc with single piston caliper and sa likod naman naka-drum brake. So equipped na nga
rin ito ng combined braking system. So pag biniga mo yung left brake lever, sasabay ng 30% yung right brake lever o yung front brakes niya. And sa gulong naman sa harap may sukat na 90/90 rim 12 at 100/80 rim 12 naman sa likod. Pagdating sa dimension, sa seat height may sukat itong 775mm and sa kanyang ground clearance naman ay 160mm. And pagdating sa kanyang timbang may bigat itong 114 kg para sa Ride Connect at 115 kg naman para sa TFT Ride Connect Edition. Sa ngayon ang presyo ng Bergman Street 125 EX sa atin ay 93,400 pesos. Kaya kung ilalabas sa atin itong bagong model, ang estimated price ko dito ay nasa 105,000 pesos more or less. Ano sa tingin nyo mga tol, sulit pa rin kaya itong Bergman Street 125 2026? Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.